Good day mga ka-showbiz natin dyan. Tampok ngayon ang ating 3-in-1 balita. Isang vlog, tatlo agad ang ating update. Mga mainit na pinag-uusapan ngayon sa mga social media dahil sa kanilang mga kinakasangkutan na issue. Sino-sino ito? Walang iba ang ating bida ngayon, si Diwata. At syempre, hindi rin dito magpapahuli ang pangalawa nating news pagdating naman sa sports kay Carlos Yulo. At syempre, kasama rin dyan si Ivy Lacsina. Ating tunghayan ang mga maiinit na kaganapan pagdating sa showbiz and esports. Kaya't tutukan nyo ang ating vlog hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa showbiz. Susunod na. 3-in-1 Sports and Showbiz update tayo mga ka-sports. Unahin na natin dito ang isa sa mga pinakasikat na pinag-uusapan, walang iba kundi si Diwata. Si Diwata nga ay isa sa mga sumikat pagdating nga sa kanyang pares. At syempre dahil nga sikat na sikat ito ay medyo karamihan napapansin ng mga netizen na medyo may pagkasuplado na nga. Noon nga ay kapag nagpapapicture sa kanya ang mga fans niya ay nakasimangot ito. At maraming ang mga videos kung saan ay medyo sinasabi niya kasi kaya ganun raw siya bugnutin minsan dahil pagod raw siya, maraming trabaho. Pero ngayong tumatakbo na siya bilang isa nga sa mga boses raw ng mga vendors, ang kanyang vendors party list, eto na nga si Diwata. Talagang mangiyak-ngiyak raw siya dahil nakita niya raw ang kanyang billboard at hindi niya raw inaasahan na mangyayari to sa kanya. At dahil nga noon ay medyo may pagkasuplado na siya, kung kaya binabanata naman siya ngayon ng kanyang mga kritiko. Bakit daw noon kapag nagpapapicture sa kanya ang kanyang mga fans ay nakasimangot ito at hindi man lang pinapansin. Pero iba na ngayon si Diwata. Kapansin-pansin nga na malaki ang kanyang pagbabago, mukha ngang hindi siya pagod. Dahil nga kahit sabihin natin na sobrang busy siya sa kanyang mga businesses, pero eto si Diwata, siya na mismo ang lumalapit nga sa mga fans niya at humihingi na rin ng tulong sa kanyang mga supporters na di umano ay iboto ang kanyang party list na kinabibilangan. Si Diwata nga ay isa sa masasabi natin na maraming fans noon, ngunit ngayon ay tila ba medyo marami na rin siyang mga bashers. Isa na nga dito ang kanyang malapit rin na kaibigan nga ni Rosmar na nagsalita na, si Rendon Labador, na sinabi na baka daw akala ni Diwata ay magluluto siya sa Senado ng Pares. At si Diwata ngayon ay mahilig na nga ngumiti at nakikipagkamay na rin sa mga tao. Ibang-iba na talaga ngayon si Diwata. Mukhang politikong-politiko na rin ang kanyang aurahan. At sa pagtakbong niyan ni Diwata sa kanyang vendor party list, ano ang masasabi ng taong bayan? Sa tingin nyo, karapat dapat bang manalo itong party list nga na kinabibilangan ni Diwata, ang vendor party list? Ano ang opinion nyo? Iboboto nyo ba si Diwata? Well, may kanya-kanya naman tayong opinion at mag-react na kayo kung ano ang para sa inyo ang hatol kay Diwata sa kanyang pagtakbo sa politika. Dumako naman tayo ngayon sa sports. Walang iba kundi ang laging viral na si Carlos Yulo at ang kanyang pamilya. Alam naman natin na may hidwaan nga si Carlos Yulo at ng kanyang mga magulang at kapatid at hindi pa nga sila nagkakabati. At dahil nga dito ay maraming mga sumasawsaw hinggil nga sa isyung ito at madalas ngang i-bash itong si Carlos Yulo at mukhang gustong-gusto siya hilahin ng ibang mga netizen sa pababa. Grabe talaga. Kahit nga pananamit ni Carlos Yulo ay pinapakialaman ng mga bashers. Maging si Diwata nga ay nagbigay rin kuno ng opinyon. Sinabi nga ni Diwata na pagtungkol raw sa pamilya, kinakailangan daw na si Carlos Yulo raw ang magpakumbaba
ang magulang ay magulang daw. Grabe rin talaga itong si Diwata. Well, baka mula rin yan sa kanyang puso or namumulitika lang siya or nagpapa-impress sa mga tao. At pagkatapos nga na matanggal si Carlos Yulo bilang endorser ng Milo, ay no problem to mga ka-sports. Hindi naman dito hinila talaga si Carlos Yulo pababa. Marami pa rin nagmamahal kay Carlos Yulo kung saan nga ay nabigyan pa rin siya ng pag-asa ng kanyang mga supporters din. At may isang big company rin na kumuha kay Carlos Yulo para nga mag-endorse rin ng Choco Drink kung saan nga ito raw ay mas masustansya pa ayon yan kay Carlos Yulo. Sabi nga ng iba, mukhang meron daw di umanong pinapatamaan si Kaloy. Pero wag na natin pansinin masyado dyan ng ibang mga kritiko ni Carlos Yulo. Ang iba kasi dito ay talagang naninira lang kay Carlos Yulo at nakikisawsaw. At tuloy-tuloy pa rin ang mga ini-endorse ni Carlos Yulo kung saan nga pumirma na rin siya ng kontrata sa Zip Plus. Grabe talaga itong si Carlos Yulo. Kitang-kita naman natin mga ka-sports na kahit araw-araw nga may bagong paninira kay Kaloy at kay Chloe, pero tingnan naman natin itong si Carlos Yulo. Talagang kung pagmamasdan natin ay hindi talaga siya pinapabayaan rin ng Panginoon at binibigyan talaga siya ng pagkakataon pa para nga umangat pa sa buhay. At marami pa rin mga big company na nagtitiwala nga kay Carlos Yulo, kaya't ang mga bashers nga ngayon ni Kaloy ay masyado talagang nagpupursige para siraan nga si Carlos Yulo, pero hindi na nga ito mangyayari na hihilahin nila pababa si Carlos Yulo dahil ang East West Bank ay isa sa mga pinaka sikat rin na bangko sa ating bansa kung saan nga si Kaloy ay kinuha ngang ambasador. Grabe talaga itong si Carlos Yulo. Ayon nga kay Kaloy, kung masama siyang tao, sana raw ay walang mga blessings na dumarating sa kanya. Pero kita naman natin na siksik, liglig at umaapaw nga ang mga biyaya na dumarating kay Carlos Yulo. Kung kaya mas lalo nga ngayon nagngingit-ngit ang mga bashers ni Kaloy na pabagsakin siya, pero hindi na talaga ito mangyayari tulad ng sabi ko dahil marami pa rin nagtitiwala kay Carlos Yulo. Dumako naman tayo sa sports pa rin. Barbie Ivy Lacsina. Si Lacsina ay isa sa mga pinaka-kilala rin na volleyball player sa ating bansa at syempre marami nga rin siyang mga kritiko. Noon ngang panahon ay hindi masyado namamayagpag ang mga bashers ni Ivy Lacsina dahil hindi niya pa karelasyon itong si Dina Wong. Pero simula nga nang naging kasintahan niya itong si Dina Wong, narito na nga ang mga bashers ni Ivy Lacsina kung saan meron pa nga ditong isang larawan na ipinost ay nakalagay nga ganito. Ano po ang magandang caption kung saan narito nga ang mukha ni Palito, ni Wamus at ni Ivy Lacsina. Sa post na yan, mukha talagang wala naman siyang gustong sabihin, pero kapansin-pansin na medyo bashers ito dahil nga meron pang mga nagsasabi na Queen of Evolution daw itong si Ivy Lacsina dahil ganito raw ang mukha ni Ivy ng college siya at ngayon raw ay medyo gumanda na raw ito. At hindi lang dyan natatapos sa Philippines volleyball, hindi lang si Alyssa Valdez Gemma Galanza dyan ang nababash, maging si Ivy Lacsina nga ay talagang pinuputakti rin dito ng mga bashers at ginagawa siyang katatawanan. At meron pa nga nakalagay na kambal tuko raw sila ni Palito, mukha raw tikbalang si Ivy Lacsina. Grabe talaga ang mga bashers mga ka-sports ni Ivy. Nakakaawa lang dahil kahit wala namang ginagawa itong si Ivy Lacsina, pero ang kanyang mga kritiko, ang kanyang mga bashers ay todo effort nga para siraan rin si Ivy Lacsina. Well, kahit naman siraan nila si Ibiang, wala naman tayo dyan magagawa na at hindi na rin natin hawak pa ang mga sinasabi ng bashers. Ako hindi ko naman idol si Ivy Lacsina sa totoo lang, pero kinakailangan naman kung ayaw natin sa tao at hindi natin sila iniidolo, wag na lang natin silang pagsalitaan ng mga masasakit na salita dahil syempre kahit papano ay nababasa rin nila ang inyong mga comments. Saka magaling naman yun si Ivy Lacsina at mukhang may ibubuga naman pagdating sa larangan ng volleyball. So ayan na nga mga ka-sports natin dyan ang ating 3-in-1 balita pagdating nga sa politika, showbiz at esports.
showbiz. At para nga sa mga maiinit na balita pagdating sa ating 3-in-1 update, tumutok kayo sa aking YouTube channel at madalas tayo mag-update ng balita dahil dito, isang vlog lang, tatlo agad ang inyong malalaman. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng showbiz. Thank you so much!